Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyo. Muli na naman po tayo nagbabalik sa panibagong video natin. Dalawa po ang paksa ang tatalakayin natin ngayon. Yung una, yung sa Supreme Court hearing tungkol sa PhilHealth. At ang pangalawa, kukuha po tayo ng update sa The Hague. At magkukomentary tayo sa ating social and political biography. Una po, pag-usapan po natin yung Supreme Court hearing on PhilHealth fund transfer, no? Yun na nga po, tinapos na po ng Supreme Court ang pagdinig sa PhilHealth transfer. So magbibigay po ako ng konting background dito sa PhilHealth Bali po, ang pinag-uusapan po dyan yung 89.9 billion excess funds ng PhilHealth na kinuha po ng gobyerno. Yung binabalak po nilang kunin yan. Binalak po nilang kunin yan yung 89.9 billion. Nakuha na po nila yung 60 billion. May natira pong 29.9 billion na pinahinto po ng Supreme Court na i-transfer yung natitirang 29.9. So nahinto po yun. Hindi po nila nakuha yun. Yung po ang background, no, nag-file po ng mga petitions yung mga petitioner diyan sa Supreme Court na ibalik yung excess funds na yan. So kayo na nga po, tinapos na nga po yung hearing. At pinagsasubmit po ng Supreme Court yung mga petitioners na memorandum within 30 days. So, ibig sabihin po, yung memorandum na yun, nandun na po lahat ng kanilang mga reklamo. Nandun na po lahat, reklamo, kung ano po yung mga opinions nila. Pinagsasubmit po sila within 30 days. So tayo po ay magko-komentary doon sa hearing sa hearing talaga sa tingin ko nasa 3 or 4 na hearings ata ang nangyari diyan sa Supreme Court patungkol diyan sa PhilHealth. So ang iko-komentary ko lang talaga diyan ay talagang ang mga justices natin ay talagang mga professional, magagaling talaga. Hinihimay nila talaga ang mga detalye, ang mga information, ultimo ang batas. Inihimay-himay nila. Hindi sila katulad ng hindi alam na natin yung mga hearings diyan sa Kongreso, sa House of Representatives, magkaiba talaga. Doon natin makikita yung pagkakaiba ng mga congressman sa mga talagang tunay na hukom, na talagang mga professional, malumanay magsalita, may sense talaga, meron talagang weight na sinasabi. Kumbaga, talagang may kukumpara natin yung kaibahan nung galing sa nagmamagaling. So isa pa sa na notice ko, talagang hinihimay-himay nila talaga yung kahit na yung simpleng layman's language ng isang word, ng isang salita, talagang hinihimay nila. Ginagamitan pa talaga nila ng reference, like for example yung isang associate justice doon na talagang ni-refer niya pa yung isang word sa isang dictionary. Yun nga, yung Black's Law Dictionary. Doon talaga siya nag-refer ng isang salita na parang sa normal na Pilipino napakasimpleng word lang. Like for example, yung surplus. Bibiruin niyo yung surplus, talagang hinimay talaga kung anong ibig sabihin, kung ano talagang definition ng surplus. Yun nga, nag-refer siya, yung isang associate justice doon na pinamimitagan natin isang associate justice doon sa Black's Law Dictionary. So matindi talaga,
special mention po sa Honorable Associate Justice Japar Dimaampaw. Assalamualaikum po. Babalikan po natin si Associate Justice Japar mamaya-maya. Yun na nga po. Ang opinion po natin dyan, talagang sa tingin natin, talagang sumablay ang gobyerno, no? Sumablay ang gobyerno ni PBBM dyan sa pagkuha ng excess funds na yan. Well, hindi natin na yan, prerogative nila yan, or masasabi ko na discarding nila yan. Yun na nga lang, meron tayo isang Supreme Court na mag-iimbestiga dyan kung tama nga, kung nasa lugar ba talaga ang pagkuha ng excess funds diyan. Hindi natin alam. Abangan natin sa mga susunod na kabanata kung ano mangyayari dyan sa hearing na yan. Ano. Pangalawang paksa po, update po tayo sa The Hague. Well, masasabi ko lang dito, no, ang The Hague naging freedom park na. Naging freedom park na para sa mga Pilipino. Hindi lamang sa Pilipino siguro mga masasabi natin na sa mga nagkakaroon ng issue dyan sa ICC, magiging freedom park na yan. Naging tourist spot na din po. So speaking of tourist spot and freedom park, nag-provide po ang Dutch police mismo ng mga toilet, no? Yung portable toilet na sinasabi at mga basurahan dyan. Biro mo, nag-provide pa mismo ang Dutch police, ang gobyerno, ng mga toilets para sa mga nag-a-assemble dyan, sa mga nagpapakita ng suporta kay Tatay Digong. Obviously, madami mga OFW doon, hindi lamang OFW, siguro yung mga residente na mismo doon sa the Netherlands. At marami din pong pumunta dyan from other parts of Europe, like Belgium, Germany, United Kingdom, maging sa mga nasa US. Special mention po kay Ma'am Maharlika. Andun po siya to show support and love para kay Tatay Digong, no? This is truly unprecedented, no? Hindi pa nangyari ito sa kasaysayan ng Pilipinas. Well, talagang masasabi natin si Tatay Digong the living hero. Ang masasabi natin, well, kakailangan lang naman po nila dyan sa Europe, yung Schengen visa. Lipat-lipat lang sila, magde-train lang sila, makakapunta na sila sa the Netherlands. Ito the Netherlands, nasa north part lang to, nasa baba na ng konti ng United Kingdom, no? Nasa baba siya, malapit siya sa Germany, Belgium, France, basta nasa northwest ng Europe, nasa northwest, sa bandang Italia, malapit sa United Kingdom. So yun na nga po, naging freedom park na po. Masasabi natin dyan, talagang nang dahil kay Tatay Digong, naging freedom park na yan. Freedom park means like, may kukumpara natin sa Liwasang Bonifacio, na pwedeng gamitin anytime, na ilabas i-express ang ating mga nasa saloobin, ano. So yun na nga po, balikan na po natin. Dito na po tayo sa last part, no? Balikan po natin ang ating social and political biography. Ang ikokomentaryo po natin ngayon si Associate Justice Japar Babay Dimaampaw. So si Associate Justice Japar Dimaampaw, isa po siyang Muslim, no? Obviously, by name, alam naman natin, nakita naman natin, obviously Japar Dimaampaw from Marawi ito, no? Si Associate Justice Japar. Narinig ko si Supreme Court Chief Justice na tinawag siya ng Japs. Malamang yun ang kanyang nickname, no? Si Associate Justice Japs. Isa po siya Maranao.
Uh, Bibigyan ko lang po ng konting komentary, no? Talagang ito yung associate justice na talagang mapaghimay ng mga wordings, no? Talagang hinimay-himay niya. Si Associate Justice Jobs de Mampaw po, nakatapos po ng Bachelors of Law sa University of the East College of Law. So, magaling talaga to, magaling to. Di naman din yan mapupunta sa Supreme Court kung di naman po talaga obviously na magaling. Pangalawa po siya na Muslim na naging miyembro ng Supreme Court, ano. Yung nauna po ay si Abdul Hamid Bidin. No, this was long time back sa panahon po ata ni Cory Aquino, naging associate justice po ito. So pangalawa po si Associate Justice Japar na naging miyembro ng Supreme Court. So ito, shoutout lang po. Ang masasabi ko lang po dito kay Associate Justice Japar de Mampaw, we are proud of you being a Muslim. Pinagmamalaki po namin kayo. Maraming salamat po. We pray, no, that Allah grants you all your duas, good health for you and your family, and more power po sa inyo, Associate Justice Japs. Maraming salamat po. Dito na po natin tatapusin ang ating video. Batitry ka pong bumalik maya inshallah. Bye for now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.